Ano ba ang topic natin? A friend in Jesus, no? Ang topic natin, a friend in Jesus. Mga kapatid, natanong niyo na ba talaga yan? Natanong niyo na ba sa mga sarili niyo? Jesus, no? Sa mind niyo, pag kayo gusto niyo talaga maintindihan, tinanong niyo na ba sa sarili niyo, Jesus, sino ka ba talaga? Jesus, who are you? Tinanong mo na ba talaga sa sarili mo, sino si Jesus sa'yo? Opo, Pastor, si Jesus po yung ipinanganak nung December. siya po yung namamatay tuwing April. Ayusin na natin yan, mga kapatid, ha? Okay? Pero, ang mahalaga, kilala natin si Jesus. Anong sabi po sa atin? Si Jesus ay sino? Maliwanag ang sabi niya, di ba? I am the way. Sabi niya, I am the truth. Ano pa? And I am the life. Okay? So, ngayong umagang to, basahin natin. Ano po? Basahin natin yung ating text nasa John. Tama ba? Ayan, a friend in Jesus. Okay. John 15 verses 13 to 5. Sabi dito, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Verse 14, you are my friends if you do whatever I command you. Verse 15, no longer do I call you servants, for a servant does not know what this master is doing. But I have called you friends, for all things that I learned from my Father, I have made known to you. Mga kapatid, yan ang salita ng Panginoon. Ano po? Paano ba natin ini-establish ang ating relasyon? Ano sabi ni Jesus Christ? Sino ang kausap niya? Mga disciple. Anong sabi niya? You are my friend if you obey my command. Ngayon, pag-usapan natin, you can apply this both in your secular life and in your ministry life. Yan ang masarap sa Bible, mga kapatid. Kahit sa mudalin, tama siya. Totoo siya. Hindi niyo ba na-imagine, mga kabataan, ang textbook niyo almost every year, almost every year, magpapalit kayo ng textbook. Tama? Tapos, after 5 years, sasabihin, kailangan mo ng paltan. Bakit? Obsolete na. Hindi niyo ba na-imagine yun? Pero tingnan niyo po ang Bible, 2,000 years ago. Sinulat ang Bible 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, gusto man siyang sirain, gusto siyang sunugin, kalimutan, nag-succeed ba ang kaaway? Hindi. Kaya mga kapatid, maniwala kayo, pinag-ingatan to ng ating Panginoon. At tayo ang beneficiary ngayon kung ba't meron tayong Bible. Dahil may mga ninuno tayo na nagsumikap, nanindigan, protektahan ng ating pananampalataya. Kaya nga yun yung binanggit kanina sa Deuteronomy 8:18, di ba? Sabi, pinagpapala ko kayo upang tingnan niyo yung kagustuhan ng Panginoon at tingnan niyo po yung faithfulness o yung sabihin nating katapatan ng Diyos. Ilang libong taon man ang lumipas, tapat pa rin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinagpapala ko kayo dahil gusto kong tupadin ang aking pangako sa inyong mga ninuno. Kaya alam niyo po, mahalin talaga natin ang ating mga ninuno. No? Mahalin natin. No? Magulang, lolo, lola, basta yung gano'n, di ba? I-cherish nyo. No po? I-cherish nyo talaga yung ating mga, sabihin na nating patriarch o yung sabihin na nating sa probinsya ang tawag sa amin, matandaan. No? Yung mga di ba sa probinsya, yung mga matatanda, talagang ninipis ang mo doon sa probinsya. Pagka nakakita ka ng matanda, bless. Tanda, bless. Ano? Alam niyo po ba ang bless? Yung gesture ng pagbe-bless? Ito po yung pagbubuo ng relationship. Ito yung pagpapakita ng humbleness doon sa mga nakakatanda sa atin. At pag ito yung palagi natin pinapractice, hindi niyo napapansin, nabubuo sa inyo yung kababaang loob. At alam niyo po, mahalaga sa relasyon ang kababaang loob. Amen? So ngayon, given the verse, meron po akong nais i-share sa inyo para mas madali po nating matandaan yung word na friend. Ayan. Yung friend. So, F-R-I-N-D. Ayan. Friend. Okay? So, number 1, paano mo ba malalaman na yung
pagiging kaibigan mo o ang kaibigan mo, siyempre ang model natin si Jesus, okay? Paano mo malalaman na ang iyong kaibigan ay totoong kaibigan? Pwede bang merong magsalita sa atin? Paano mo malalaman na ang kaibigan mo ay totoo mong kaibigan? Pag hindi ka uudyukan sa masama, magaling talaga tong si Erwin. Ha? Videographer na, paparticipate pa. Sige, ate. Hindi ka iiwan. Amen. Faithfulness of God. Amen. Ano pa? Paano mo masasabi na talagang, sige po kuya. Praise God. Sabi niya sa Romans 5, 3 verses to 5, di ba? Kayo'y magalak sa inyong panahon ng inyong pagsubok. Huwag lamang kayong magalak sa panahon na kayo'y maayos ang buhay. Okay? So sabi po dito sa focus unto Jesus, sabi dyan, sa Hebrews 12 verse 2, sabi po dyan, looking unto Jesus. Kanino titingin? Sa kapitbahay ba na madaldal? Kanino titingin? Doon sa boss. Oh, sige, kay Jesus na. Okay. Ngayon, sino ba si Jesus sa atin? Gusto kong namnamin nyo sa inyong mga puso, ano po, kailan ba ako naligtas? Tanungin nyo nga sarili nyo, kailan ba ako na-save? Kailan ba ako nakarinig ng teaching about salvation? Okay, so natanong nyo na. Ang tanong ko, nung kayo na-save ni Jesus Christ, ano siya? Savior. Okay po? Tanong ko po, kailan naging Diyos si Jesus Christ sa atin? Alam niyo ang ibig sabihin ng Diyos? Pag sinabi nating Diyos, He is the final decision maker of our faith. Kukunin natin ang ating mga responsibilidad, ang ating mga desisyon sa Kanya. Pag may sinabi siya, hindi ka na mag-iisip. Susunod ka na lang. Kasi alam nyo, wala pa akong nakitang tao na kumilala sa Diyos, kinilala si Jesus, na napasama ang buhay. Wala pa. Ang inyong lingkod, ilang beses na akong dapat patay na ako. Pero ngayon ko naunawan, ba't ako binuhay ng Panginoon? At alam ko, kayo, may mga ganyan din kayong istorya. Na kung tutuusin, wala kayo dito. Pero ipinagkaloob ng Panginoon, nakarating po kayo sa lugar na ito. At salamat po sa Diyos. Tumugon kayo sa Panginoon. Amen? Kasi talagang wala pong pipilit eh. Walang makapipilit sa atin. Di ba? Miski ang magulang sa kanilang mga anak. Kahit mga lolo, tsaka mga apo. No, maswerte, hindi maswerte. Bless kayo kung ang mga apo nyo mapasunod nyo pa. Kaya nga mahalaga, no, huwag kayong magsawa na kayo magbasa ng Biblia. Kasi ang Biblia, sabi sa Juan 14:26 o John 14:26, sabi po doon, ituturo sa atin ang lahat ng bagay. Ulitin ko po, ituturo ng banal na kasulatan, ng banal na Espiritu. Sabi, I will send you a comforter, which is the Holy Ghost. He will teach you all things. He will teach you all things. Ituturo sa atin ang lahat ng bagay. So, dahil sa pangako ng Diyos na ito, at sabi niya kanina sa John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Kaya lang, sinabi na, I am the way. Anong way mo? Pakaliwa, pakanan? Ha? Sabi ng Diyos, I am the truth. Pero dahil hindi uugma sa lifestyle mo, naghahanap ka ng ibang taong makakakampi mo dun sa lifestyle mo. Mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat talaga tayo. Hindi usapin ng comfort ang kaayusan ng buhay at ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Mararamdaman mo lampas sa comfort. Malalampasan mo ang peace. Mararamdaman mo ang peace, ang comfort, mararanasan mo yung kapanatagan sa puso mo na dati hindi ka makatulog ng gabi ngayon. Oo nga, no? Ilang linggo pa lang akong na-attend, yung naririnig ko. Mga kapatid, I will tell to you straight, it's not the preacher. It's the spirit that you receive every time you go in this place. Ang spirito na hinahayaan nyo mangusap sa inyong mga puso ngayon. Tanungin nyo po inyong mga sarili, di po ba pwede naman ate na wala ka dito eh. Pwede namang hindi mo, umuo ka lang kay Nicole. Pero ngayon, magte-text ka, Nicole, medyo hindi masama pakiramdam ko eh. Ha? Pwede tayo magdahilan. Pero tanong ko, bakit kayo nandito? Nang ibabaw yung inyong pagpapasakop sa Panginoon. At palagi niyo yang hingin sa Kanya. Kasi
ang Panginoon, katulad ng nabanggit din kanina, saan ka makakakita na pwede mong makasama sa buhay, ibinigay sa yung lahat. God gave you everything. Jesus gave us everything. Yung magulang natin, edukasyon, buhay, hindi man ganun karangya, hindi man din ganun ka-comfort. Pero may buhay tayo. Pero tingnan niyo po, sa lahat ng biyayang tinanggap natin, magkano lang ang hinihingi sa pagbibigay? Yan po yan eh. Actually, pag po tayo ay nagbigay ng 10% o ika-po, ang tawag po doon pagbabalik pa lang. Kasi kung kinikilala mo talaga ang Diyos na Diyos at siya ang may-ari ng lahat, ikaw, tayo po, hindi po tayo owner, steward tayo. Okay po? Nakukuha niyo po? Sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, sabi doon, let us make a man. Sige po, yung mga may Bible, buksan nyo po. Sabi doon, Nak, pasensya ha, wala dyan. Okay? One pa lang tayo. Okay? Sabi, Genesis 1:26, sabi po doon, let us make a man according to our image and likeness. Sabi po doon. Ano? Gumawa tayo ng tao nang naaayon sa ating wangis at itsura. At anong sabi? Yun ang pinakamahalaga. And let them rule. Let them have dominion. Pero hindi sinabing let them have ownership. Alam niyo po, kung mauunawaan lang po talaga natin yan, pakikipag-relationship natin sa ating Panginoon. Even our Lord Jesus Christ, hinubad niya ang pagka-Diyos. Masagip lang tayo bawat isa. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba siya. Okay. Halimbawa ang tatay ko. Okay na? Ayun, Genesis 1:26. Basahin natin. Thank you mga anak. And God said, let us make a man in our image after our likeness and let them have dominion. Sa ibang word, ang dominion means rulership. Rulership means management sa present time. Management meaning, ikaw ang katiwala, ikaw magmamanage. Pagkatiwala, anong tawag? Steward. Katiwala tayo. Marami sa atin, kaya nahihirap mag-participate sa kingdom work. Akala natin yung kinikita natin, bunga lang ng lakas natin. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, sa Deuteronomy 8:18, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo'y magkaroon ng kayamanan. At ito'y aking ginagawa, sabi niya, I do this to fulfill my covenant to your ancestors. Tupadin niya ang kanyang pangako at pakikipagkasundo sa ating mga ninuno. Kaya alam niyo mga kapatid, ipagpasalamat natin talaga ang mga ninunong nauna sa atin. Minsan, hindi perfect ang tatay mo. Minsan, hindi kanya naalagaan na magulang mo sa sobrang trabaho. O kaya sa mga pagkakamali ng ating mga magulang before. Pero magpasalamat ka, alam mo kung bakit? Hanggat gumigising ka at nakatatayo ka, naandyan ka sa kaupo, nakakagising ka, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Hanggat nakauupo ka dyan sa sanctuaryo na to, ibig sabihin, may purpose ako sa iyo. Hindi ka pa uupuin ng Panginoon nang walang purpose dyan. Lahat ng nakakarinig, sabi, my word will not come back empty. At ang Diyos, pag nagsalita, sigurado yon. May isang bagay ang hindi kayang gawin ng Panginoon. Hindi niya kayang magsinungaling sa atin. Pag sinabi niyang, hindi babalik ang salita ko sa akin ng wala. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Dadating ang time, I am declaring to the Lord, with the word of the Lord, hindi lang ako ang tatayo dito, dadating ang araw. Hindi lang ako magtuturo sa church na to, dadating ang araw. Kayong mga nakaupo, kayong mga youth, kayong mga tatay, hihipuin ng Diyos ang inyong mga puso. Matututo kayo makipagrelasyon sa ating Panginoon. Sabi dito, focus unto Jesus. At pag sinabing focus unto Jesus, may panahon, listening, gusto kong makita niyo po to kasi may pacing ang buhay. May panahon na patitigilin ka ng Diyos sa trabaho mo. May panahon na bigla kang ililipat ng lugar. May panahon na biglang mawawala ang mga mahal mo sa buhay. May mga panahon na mapuputol ang relasyon mo sa iba.
May mga panahon tatanggalin sa buhay mo ang mga tao na hindi mo kailangan na nagpapagulo lang sa iyo. Huwag kayong matakot mga kapatid kasi yun ay plano ng Panginoon upang mabigyan ka ng focus. Lalo ang mga lalaki, sanay tayo may tropa, hindi ba? Sanay tayo palagi, pagising mo ng umaga, oh pare, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang tanong, tingnan niyo po tanong. Nung ngayon ay kayo nakapakinig sa Panginoon, maaaring ilang buwan pa lang, 4 na buwan, 6 na buwan, 1 taon. I-compare mo doon sa ginugol mong 15 taon, 20 taon sa pakikipagbarkada, anong naranasan natin? Rehas, kulungan, sama ng loob, kutsa ng mga kapitbahay. Anong gusto mo? Sabi dito, looking unto Jesus. Mga kapatid, hindi pwedeng marami tayong tinitingnan. Sabi ng Biblia, a double-minded man. Ang mga tao daw na may dalawang kaisipan. A double-minded man is unstable in all his ways. Kaya, madali niyo yung mararamdaman. Pag kayo may problema, ang bilis niyong bumigay. Why? Hindi solid. Pero minsan, ito ang hamon ko sa inyo. Kahit pakiramdam nyo, talo kayo, pero alam mo, sumusunod ka sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Gawin mo yun. I tell you, babalikan ka ng Panginoon. 10-fold, 20-fold, 100-fold, ibibigay sa iyo yan. I-restore ng Panginoon yan. Dahil sabi ng Panginoon, if they will humble themselves, kung kanila daw ipagpapakumbaba ang kanilang mga sarili, sabi ng Panginoon, I will heal their land. Yung mga nasira nyong negosyo, maaaring lupa, maaaring bahay, o etc. Lahat yan walang mahirap sa Panginoon, sabi ng Biblia. Is anything hard for God? Wala. Walang mahirap sa Panginoon. And I believe, meron dito. Noong una, hinihila ka ng asawa mo. Ngayon, ikaw na nanghihila sa asawa mo. Oh. Dati, marami kang dahilan. Pero ngayon, talagang pag magsasanday na, iba yung tibok ng dibdib mo. Parang gusto ko na, masanday na. Hindi ka na kailangan paalalahanan, bro, may sisimba tayo bukas Bro, hindi na, pumupunta na kayo dito. Why? Natututo kayo, mga kapatid, na mag-focus sa Lord. At yung focus na yon, mga kapatid, hindi yan kayang ibigay ng kahit sino man. Sabi dito, bakit daw kailangan mag-focus sa ating Panginoon? Sabi, Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabing author, mga kapatid, sinulat na. Siya talaga ang nagbigay sa iyo kung paano ka mamumuhay. Kaya nga may Bible. Ang tawag natin dito, instruction of life. Ito ang instructional materials. Kung sa kumpanya, meron tayong tinatawag na quality manual. Ano yung quality manual? Nakalagay doon lahat. Paano mo gagawin ito ng tama? Anong gagawin nyo pag aalis kayo? Kailangan walang bukas na ilaw. Sa kumpanya. Kung ang kumpanya ganyan ka-organize, bakit hindi tayo pwede? Pwede. Napakasimple ng salita. Ang tanong, gaano kasimple din ang iyong pagsunod? Nagiging komplikado ang pagsunod pag dalawa. Nakakita na ba kayo isang tao lumalangoy sa 2 ilog? Meron ba kayong nakitang 2 tao? Isang katawan lang, pero sa 2 ilog lumalangoy. Guni-guni lang natin. Hindi ka pwede talagang lumangoy sa 2 ilog. Isa lang ang pwede mong langoyan. At hindi pwedeng palagi ka lang kumukuha. Sabi ng Biblia, you are blessed to be a blessing. Diba? Na-testing na natin ito minsan? Sige, testingin natin uli. Upo po kayo, upo. Upo po kayo na maayos. Mayroon tayong exercise. No? Matatapos tayo ng mga alauna. Exercise. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Bakit tumigil na kayo? Hindi na kaya. Ganun yan. No? For the lack of word. Pag daw po gusto mo palaging papasok, mabilis mawala yan. Talagang kailangan, pag tayo yung nakatanggap ka na maayos, na magandang salita, nakatanggap ka na salita ng Panginoon, damahin mo sa puso mo, paano ko kaya ito ma-share sa kapatid ko? Paano ko kaya ma-share ito sa aking mahal sa buhay o kapitbahay ko o makukulit kong kapitbahay? Di ba? Alam niyo po kahapon, may kapatid ako, na yung kapatid kong yun ay talagang sa akin na lumaki, 8 months pa lang nasa akin na.
Napalaki ko yon. At dahil bata pa lang, nasa church na yun eh. No? PUP. Halos padalang ko lang ng baon yon. Kasi nga, napalaki mo na ng maayos. Pag ang bata, may disiplina na yan. Kahit sa mo largahan yan, kumpiyansa ka. Amen? At nung time na siya gagraduate, sabi sa akin, parang hindi ko na yata kaya. Accounting eh. Accountancy. Kadugo ni Ate Rose. Pero sabi ko sa kanya, hindi, umuwi ka. Kakausapin kita. Pinauwi ko sa Laguna. So, to make the long story short, dumiretso siya. Sabi ko, anak, ang accountancy, hindi yan pagalingan ng mathematics. Pagalingan niya ng analysis para magamit mo ng tama ang mathematics. Unawaan niyo po? Ganon din ang buhay. Hindi sa padamihan ng pera yan. Kundi kung paano mo pahalagahan at gagamitin niyang blessing na yan according sa salita ng Diyos. Kasi pag ang ginawa mo yung salita ng Diyos, ano ba? From everlasting to everlasting. Hindi na uubos ang Diyos. At pag bumaba pa kayo dyan sa ating binasa ngayon, sa John 15, di ba? John 15 yung main verse natin. Pag bumaba kayo, sulit nyo na lang, kukwento ko. John 15 verse 1 to 5, sabi doon, I am the true vine. Ako ang totoong puno. Ang sanga, pag pinutol sa puno, ano mangyayari sa sanga? Di ba? Tama. Salitang largap. Ibig sabihin, wala na siya. Matutuyo yan hanggang sa pag natuyo. Parang tayo, lumayo ka sa church. Asan ang source? Eto. Hindi natin sinasabi itong physical church. Ang sinasabi natin, dahil sa loob ng sanctuaryo na ito, nafe-feed ang yung spirit. At kaya ka lumalakas dahil nafe-feed ang spirit. Ay ngayon, meron kang palaging rason pag linggo. Hindi ko kayang pilitin yun, mga anak, mga kapatid. Hindi ko kayo kayang pilitin. Until such time, you decide for yourself, gusto ko na, Panginoong Jesus, gusto ko na. Gusto ko nang makilala ka ng mas malalim, makilala ka. I want to have focus in my life. Okay? So, yun yung one. Alam niyo po, pag kayo natuto mag-focus, may tatanggihan kayo. At kung minsan, sa mga gustong magbago, yan ang mahirap gawin. Yung say no. Okay. May mga ginagawa tayo dati at yung mga kasama natin ay nandyan lang sa paligid. At kung minsan, ikaw ay kampante ka nang namumuhay ng iyong bagong buhay, bigla ka pa rin aalukin. Pare, minsan lang to. Tama? Kuya? Di ba? O kaya, dati kang, sabihin natin, dati kang akyat, halimbawa lang, akyat bahay gang, bukas kotse gang, ayaw mo na. Sabi, ano yung mga kaibigan? Pag ayaw mo na sumama sa kanila, ka na pakisama? Nagbago ka na? Di ba masakit pakinggan sa mga kaibigan na matagal mo na kasama? Pero, ito yung tanong, kanino ka ba naglilingkod? Sino ba ang nagbigay buhay sa'yo? Yung mga kaibigan mo, nung nakulong ka halimbawa, nung nakulong ka, kasama mo ba sa kulungan? Hindi. Diba? Yung mga kaibigan mo na palagi mong kasama sa bisyo, halimbawa, hindi lang drugs, mga kapatid, maraming bisyo. Pwedeng sugal, pwedeng kung ano-anong bisyo, marami. Tanong, nung nagkasakit ka na, halimbawa lang, yung mga kasama mo doon, natutulungan ka ba? Hindi. Doon mo makikita talaga, ang halaga talaga ng relasyon sa Diyos. You have to establish this friendship with Jesus. Kaya nga, ang topic natin, a friend in Jesus. Gusto ko makita nyo kung paano makipagrelasyon sa Diyos. Na hindi lang, di ba pag tayo nagpe-pray, parang ang layo-layo ni Jesus, ano? Lord, palagi tayong parang orphan. Pag sinabing orphan, parang ano man tawag sa orphan, Tagalog. Yung mga wala ng magulang, walang bahay, ganun, pag-gala-gala. Ampon, meron pang tawag eh. Basta, orphan, no? Wala ng pamilya, walang bahay, no? Pagala-gala sa kalye. Ulila, ayan. Mga ulilang lubos. Naalala ko tuloy nung panahon dati, nakwento sa akin to pero hindi ko naabutan to. Yung pinikula na mga basang sisiw, ewan ko na abutan nyo pa yun. Ha? Time niyo yun eh. Time namin, hindi na. Hindi na namin na. Ang hirap mag-ano dito. May talagang may comment. Okay. Now, habang nare-realize mo yung focus na, dapat pala bitawan ko yung iba.
Yung mga yan, ipinaranas sa inyo ng Panginoong makasama, magawa, and that's it. Huwag niyong antayin, patayin kayo niyan. O sirain ang buhay niyo. Di ba sabi sa Proverbs, sabi sa Proverbs 29 verse 1, ang tao daw na palagi mo nang pinagsasabihan at hindi na natutong makinig, tumigas na ang leeg. Sabi, he will experience sudden destruction without remedy. At ako mismo bilang pastor, na kayo'y nakaupo dyan, ayoko makakita ng miyembro na kayo'y makaranas ng sudden destruction without remedy na wala kaming magawa sa inyo. Kung kayo nagkakaproblema, paabot nyo sa amin. Makausap namin kayo. Minsan, alam nyo po, lalo sa family, ang kailangan naman sabihin na natin yung tao na labas sa pamilya para pagdating sa inyo o salita ng Panginoon, pagdating sa inyo, fresh. Sino ditong gustong kumain ng pagkain na kahapon pa? Pero tingnan nyo po, ang salita ng Diyos, 2,000 years ago, sinulat na to eh. Pero mapapansin nyo, kahit 2,000 taon na nakakalipas, yung sinabing totoo noon hanggang ngayon, totoo pa rin. Ano yung mga prophecy noon? Na ang Misaya ay isisilang ng isang nagkatotoo ba? Oo. Isinilang siya ni Virgin Mary. Oo. Na ang Misayang ito'y mamamatay, sabi, on that old tree. Kahoy. Di po ba? Pero sinabi din na ang Mesayang ito ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Nangyari ba? Nangyari. So, ang isang dapat matutunan ng isang tao sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos or a friend or yung friendship natin sa ating Panginoong Jesus. Number 2, respect the agreement. Dapat daw po matuto tayong mag-agree, no? Yung pinagkasunduan natin, respetuhin natin. Alam niyo po, lalo sa mga kabataan, makinig kayo. Ano ba ang puhunan nyo ngayon? Ang mga kabataan, lalo kung kayo nag-aaral pa, wala naman kayong puhunan pa eh. Wala pa kayong pera eh. Anong puhunan nyo? Wala pa rin kayong edukasyon. Ano ang puhunan nyo para kayo pagkatiwalaan? Matuto ka mag-respect. Pag ikay binili na, nag-agree ka, gawin mo. Character building. No? Dali lang po Character building. So, sa pakikipagrelasyon, hindi ka lamang nagdidemand ng mabuting ugali dun sa karelasyon mo. Dapat ikaw din ay mag-demand ng maayos na pag-uugali sa sarili mo. Sabi po dito, so God heard their groaning. Ito ang istorya nito, mga kapatid. Ang istorya nito ay mga Israelita na for 400 years, okay? Mga magulang at mga anak, makinig. Ang ating Panginoon ay nanahimik ng 400 taon sa mga Israelita. Sino ang Israelita? 'Di ba? Chosen people ng ating Diyos. Piniling tao 'yan eh. Pero bakit hindi nagsalita ang ating Diyos for 400 years? Dahil gusto ng Panginoong matuto ang kanyang mga anak. Pero tingnan niyo po kung gaano katapat ang Diyos. Sabi yan sa Hebrews 12 sabi po yan sa Exodus, no? Exodus 2:24 to 25. Sabi doon, so God heard their groaning. Narinig daw po yung kanilang mga kahirapan, kanilang paghihirap. Sabi, and God remembered His covenant with Abraham. Sino ba si Abraham? Pinangakuan niya yun eh. Ano sabi niya kay Abraham? You will be a father of many nations. Anong reklamo ni Abraham nung umpisa? Sabi ni Abraham, wala nga akong anak eh. Paano ako magiging father of many nations? Ang yaman ko, wala akong magagawa pag hindi ako nagkaanak, ipapamana ko sa aking katiwalang si Eleazar. Pero sabi ng Diyos, magiging ama ka ng maraming nasyon. You will be a father of many nations. Tinupad ba ng Diyos? Tinupad. Sabi,
covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel. And God acknowledged them. Mga kapatid, that's the difference of God and man. Ang Diyos, pag nangako ang Diyos, maging tapat ka, nandyan siya. Tandaan niyo po ito pero may mga pangako ang Diyos na pag hindi ka nag-ayos, hindi mo siya naabot ang glory, hindi mo yun makukuha. Marami sa atin, ang tingin natin sa Diyos, ATM machine. Lord, wala akong pambayad ng kuryente. Bigay mo mamaya, Lord, ha? Di ba? At yung iba, hindi lang ATM machine. Ang tingin na kay Lord, ano? Ambulansya. Pag emergency na, tawag. Tama? Paano ka makakapag-develop ng relationship? Kung kakausapin mo lang ang Panginoon, kung may kailangan ka. Kaya ganito kahalaga yan, mga kapatid. Ako habang tumatagal, mas lalo ko nakikita na, mas kailangan pala makasama ko ang nanay ko. Mas kailangan pala makamusta ko ang nanay ko. Kasi hindi mo alam kung kailan yan. Lahat tayo tutuwid ang paa. Tama? Lahat tayo may oras natin. Tama? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, may oras ka rin. Sabihin mo, after, may kasunod dyan, may kasunod. Hindi nga lang ngayon. Sabihin nyo, hindi nga lang ngayon. No? So respect the agreement, mga kapatid, ha? Gusto nyo mabuo ang relationship nyo? Pag may pinagkasunduan, lalo ang mga kabataan. Pag may pinagkasunduan kayo ng magulang mo, ng pastor nyo, ng professor nyo, sundin nyo siya. Okay, tingnan nyo to, ha? Hindi muna ako magpapas, ang dami pa namang hindi nagpapas, Yan ang mga katwiran ngayon. Ang tingnan mo, yung nag-set ng standard ng kung kailan ipapasa. Hindi yung katwiran natin. Pag sinabi ng teacher, Monday, nakita mo, hindi naman magpapasa yung mga kaklase ko ng Monday. Mga ano pa yung magpapasa? Mga Tuesday, Wednesday pa. O sige, Tuesday na naman. Nagiging mababa ang ating standard pag hindi tayo natutong magrespeto sa ating pinagkasunduan. Kayo, halimbawa, okay, assuming kayo yung mga bilyonaryo ng Pilipinas. O kaya, kayo mayayaman. At alam nyo na kayo galing sa hirap. At alam nyo kung gaano kahalaga ang oras, gaano kahalaga ang pangako, gaano kahalaga ang pagtupad sa kanyang sinabi. May nangutang sa inyo at pagdating nung sa araw na magbabayad, hindi nyo nakita. Ni walang sinabi. Anong mararamdaman nyo? Matutuwa ba kayo pag nakita siya? Pare, ang galing mo talaga. Natuwa ako sa iyo. Di ba may utang ka sa akin 100,000? Aliw na aliw talaga ako sa iyo, hindi ka nagpakita kahapon. Meron bang ganon? Magtatampo ka, di ba? Pare, ano nangyari? Ganyan. Itutulong sana natin yan sa iba pero hindi ka tumupad. Anong nawawala pag hindi ka tumupad? Tiwala. At pag nawala ang tiwala, anong nangyayari? Walang magtitiwala sa iyo. Yung integridad mo, bumaba ng bumaba. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, I'd rather have a good name. Sabi yan sa Proverbs. Okay? Mas maigi pa ang mabuting pangalan na naalagaan mo, malinis na pangalan, kesa sa mga ginto at pilak. Why? Ang ginto at pilak, nauubos yan Pero yung ipinamana sa yung apelido ng nanay mo, ng tatay mo, pag yan hindi mo naingatan sa mga susunod, wala na magtitiwala sa pamilya nyo. Ganyang kahalaga. Legacy. Legasiya. Legacy of control. Kaya kailangan ang mga tatay, papaalalahanan ko po kayo, mga magulang. Ito rin yung sinabi natin doon sa ikinasal natin. Sa Psalms 127. Sabi sa Psalms 127 verse 1, sabi doon, maliban na si Yahweh, unless God builds the house, maliban na si Yahweh ang nagtatag ng iyong tahanan, ang lahat ng iyong pagpapagal ay mababaliwala. Yan ang sabi ng Biblia, hindi sabi ni Pastor yan. Psalms 127 verse 1. At sabi,
Even the watchman of the city. Sino yung watchman of the city? Mga leaders natin. They will labor in vain. Ang kanilang pagtsatsaga at ang kanilang pagbabantay ay walang magiging baliwala. Kasi bakit? Kasi walang Diyos. Kailangan talaga mga kapatid, may Diyos na namamagitan sa inyong buhay. Ikaw at ang asawa, ikaw at ang anak. Okay? So, respect the agreement. Number 1, focus. Number 2, respect the agreement. Okay? Sabi dito, at makikita nyo, yung pattern nila, may parallel sa Leviticus. Basahin ko lang, pero the same ang message nila. Sa Leviticus 26 verse 42, makikita nyo ang mga writer ng Bible o mga prophet sa Bible, hindi, yung iba dyan talagang hindi nagkita. Daan taon ng pag-itan. 50 taon ng pag-itan. Pero tingnan nyo, pag nagsulat sila, Old Testament, New Testament, wala kayong makikita na ang mga word na dyan, ang mga salita dyan ay nagkokontrahan. May harmony. Bakit kaya may harmony ang Bible? Bakit kaya may kaayusan sa salita? Dahil maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ako ay Diyos ng kaayusan. Amen. Kaya alam niyo po, ang sarap pag-aralan ng Biblia, mga kapatid. Mag-invest tayo sa Bible, umattend tayo ng ating mga pag-aaral tuwing Miyerkules yun at saka tuwing Webe, tuwing Miyerkules at tuwing Biyernes. Miyerkules dito, Biyernes sa aming bahay po. No? So, starting this week, magbabahagi tayo ng mga pictures invitation para maalala nyo. Ano po? Okay, so at ang number 3, tingnan nyo to integrity in obedience. Pastor, anong ibig sabihin ng integridad sa pagsunod? Sabi sa Proverbs 11 verse 3, nandyan na po ba? Okay, thank you po. Sabi, the integrity of the upright, ang upright, ito yung mga righteous. Ibig sabihin, ito yung maaayos mamuhay. Pag sinabing upright, namumuhay yan ng tuwid. Namumuhay yan ng walang kaliwa, walang kanan. No? Hindi pa ikot-ikot. Walang biglang liko. Diretso lang siyang mamuhay. Upright. Will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Tanyo? Yung kabalintunaan, ang pangit pakinggan, sorry. Sa Tagalog kasi, yun eh. Yung kabalintunaan, yung hindi totoo. Okay? Yung hindi totoo. Hindi ba? Ngayon, sabi dito, yung kabalintunaan o yung perverse, sabi, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Alam niyo kung bakit? Kaya mahalaga na alam niyo yung tama at mali. Okay? Going back to the basic, may mga basic tayong alam. Halimbawa, pag kuryente, hinawakan mo, automatic yan. Alam mo, makukuryente ka. Yung pinuntahan natin sa, saan nga yun, yung sa araw? Norsagaray, Bulacan. Diba? Ito. Nakuryente yung tao. So, anong ibig sabihin? Napakialman niya yung linya na nakasaksak pa. Ano nangyari? Patay. Kaya tayong mga nasa trabahong ganyan, mag-ingat tayo. No? Okay? So, anong integrity in obedience? Pag alam mong tama ang sinusunod mo, magkaroon ka ng puso na may kagalakan na pagsunod. Na-imagine nyo mga sundalo, pag nagtitik sila ng instruction sa kanilang mga generals o sa kanilang mga kapitan, meron silang kaligayahan na ako'y inuutusan. Integrity in obedience, ibig sabihin, nakikita sa'yo na meron kang kagalakan. Salamat, inutusan ako. Hindi ko naaantayin na utusan ako maglinis ng sahig ng church. Hindi na ako mag-aantay na yung damit ko itiklop pa. So in short, mga kapatid, ito kasi yung isang mahalaga na kailangan nating maunawaan bilang mga Kristiyano. Ang puso nyo kasi kailangan ma-turn. Ngayon kasi, ang puso natin, sabi sa Proverbs 19, di ba? Sabi sa Proverbs 19:21, maraming binabalak ang ating mga puso. Ngunit, ang kalooban ng Panginoon ang nasusunod. So, yan yung realidad. Marami kang binabalak. So, paano mo mataturn yung inyong puso pabalik sa Diyos?
Ang sagot yung number 1. Ano? Focus. Hanggat marami kang tinitingnan, hanggat hindi mo kayang humindi sa iba, I tell you, you cannot build your character, especially your discipline. Ulitin ko, ang ating title, A Friend in Jesus. At ano si Jesus? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. At sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? And the life. Akong Diyos ng kaayusan. Okay? So, kung makikipagrelasyon ka, ito ang pinakamagandang modelo sa'yo. Kung paano ka makikipag-relationship, okay? Kailangan masundan natin ito. Tingnan mo. The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Yan yung number 3, integrity in obedience. Pastor, paano ko malalaman? Yun nga ang kailangan yung puhunanan. Kasi alam niyo po, kahit tayo masaya dito every Sunday, tanong ko sa inyo, yung Monday to Friday, sino kasama niyo? Katrabaho niyo, hindi ba? Sa mga estudyante, ka-schoolmate mo, di ba? Okay. Ilan sa mga nakakasalamuha mo every week? Ilan dyan? Anong percentage ang upright ang pamumuhay? O righteous ang pamumuhay? Ilan ang makakausap mo dyan na puro rebellious ang kaisipan? Ilan ang makakausap mo dyan na kahit may asawa na ang gusto pa rin, magbuhay binata, magbuhay dalaga? Yan ang makakasamahan nyo every week. Paano kung wala kang salita ng Diyos? Number 1, hindi ka makakasunod sa Kanya. So pag hindi ka nakasunod sa Kanya, where is your integrity? Wala. Walang integridad. At sabi ko sa inyo kanina, mas maigi na ikaw ay mayroong maayos na pangalan, sabi sa Proverbs 21, kaysa ginto at pilak. Kasi alam niyo kung bakit? Pag ikaw ay namuhay na may kaayusan sa iyong karakter, whether you like it or not, bibiyahan ka ng Diyos. Kasi kahit maganda ang iyong trabaho, pero wala kang maayos na panuntunan sa buhay, tandaan yan, ubus at ubus yan. At masasabi niyo yan sa amin, makakapagkwento kayo at makakapag-testify kayo na nangyayari sa atin yan. Pastor, bakit parang kasya lang? Pastor, bakit parang eksakto lang, madalas nagkukulang? Wala po kasing pwedeng makipagkasundo sa Panginoon, kundi ang pamilya mo. Ikaw, sa sarili mo. Matuto ka makipagkasundo sa Panginoon. Magkaroon kayo ng set of principles kung paano ka makikipagrelasyon sa Kanya. May mga tao sa atin, pananampalataya na, pero ang gusto niya, kung paano siya sasamba, doon siya susunod. Nakukuha niyo ba? Halimbawa, oo, Kristiyano ako. Pero sasambahin ko siya sa panahon na gusto ko. Tama? Mali. Kasi may inihegan Diyos eh. May sinabi ang Panginoon kung paano ka mo gagawin ang mga bagay. Kaya nga kung sa company, sa company merong quality manual, tayo may instruction of life manual. Ano 'yon? Bible. Sino pa po dito ang wala pang Bible? Taas ang kamay. Sige po. Huwag po kayo mahiya. Yung wala pa pong Bible. O, bilang nak. Ilan? Kuya, ikaw may Bible ka na? Wala pa. Kuya, kayo po. Wala pa. O, sige. Dala ka ng mga 6. Sa susunod pong linggo, mabibigyan po natin kayo. Tagalog po yun. Okay. So ngayon, ano ba ang nangyayari pag kayo ay nagkakaroon ng pamumuhay ng may pagsunod? Tagalog na yan, ha? Ano ba ang nangyayari sa atin pag tayong pamumuhay natin ay may pagsunod? Naalala niyo si Daniel? O yan, may kapayapaan. Wala ka itinatago. Di ba? Mahirap yung may itinatago ka. Para kang hindi mapakali. Okay? Ngayon, ano bang buhay ni Daniel? Di ba si Daniel, kasama sila, nung sinakaw pang Jerusalem, kasama sila sa mga kabataang nadala ng Babylonia. Bata pa lang sila noon. Sabi, mga 14 to 16 to 17 years old. Pero kilala nila ang Diyos nilang pinananampalatayanan. Kaya kahit nasa Babylonia na sila, hindi sila tumitigil ng pagdadasal at alam nila kung saan magdarasal. Nalala niyo po? Okay? At anong sabi sa susunod? Ano yung kasunod? Excellent spirit. Sabi dito, then Daniel distinguished himself
above all the governors and satraps, o mga katiwala, because an excellent spirit was in him. Matanda na si Daniel, pinapahanap pa rin siya. Isipin nyo, pinagdaanan niya mga hari, apat na regime na puro hari. Pagdating din sa kaapu-apuhan ni Nebuchadnezzar, yung una niyang pinaglingkurang hari, hinahanap pa rin siya. Sabi nung lola dun sa apo, pahanap mo si Daniel, diyan nagtiwala ang lolo mo. Pagdating ni Daniel, hindi natakot si Daniel. Sinabi niya kay Belteshazzar kung anong mangyayari sa kanya. Apo ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, ngayong gabi, sasakupin kayo ng kalaban dahil sobra kayong mga pagano. Sobra kayong, pag sinabing pagan, ang iyong pananampalataya ay wala doon sa pamantayan ng Diyos. Okay? Tanong, nangyari ba yon? Nangyari. Nung gabing yon, nilusob ang castle nila. Patay silang lahat. Tingnan nyo. Paano kaya kung nagstay doon si Daniel para makipagpiestahan sila doon sa ginagawa nila? Siguro patay din si Daniel, di ba? Pero tingnan nyo, pag pure na tao, pag pure ka, pag alam mo yung tama, alam mong lulusubin yung castle, ano gagawin mo? Magstay ka? Lumabas talaga siya, kaya siya hindi inabutan. Ganon din sa atin ngayon. Diyan sa ginagawa natin, alam mo, mayroon tayong ginagawa, iba-ibang ginagawa natin. Alam mo na pag masyado ka mabilis sa karsada, pwede ka mapahamak. Alam mo na pag ikaw ay hindi marunong humawak ng resources, ikay mapapahamak. Alam mo na pag ikay humawak ng kuryente, na ikaw ay walang tsinelas, pwede ka makuryente. Tama? Kasi yung ground nasa baba. So, alam natin yung mga mali, pero minsan gusto pa rin natin gawin. Tapos nagtatanong tayo, Lord, bakit mo ako iniwan? Sa totoo lang, hindi naman Lord ang nang iwan sa'yo. Anong totoo? Ikaw ang sumuway sa Kanya. You can choose your decision. Okay po? Pwede kayong pumili ng inyong desisyon. But you cannot choose your consequences. Nakuha po ba? Ulitin ko. Pwede po kayo magdesisyon, walang makakapigil sa inyo. Pero, hindi niyo po pwedeng piliin ang konsekwensya ng inyong desisyon. Be ready. Diyan natin ipakita kung talagang malakas tayo. Talagang matalino tayo, diyan natin ipakita. We can take our consequences. Kasi, ang taong ayaw magpatama at tanggapin ang consequences ay taong hindi matututo. Ulitin ko. Based dito sa excellent spirit, anong ginawa ni Daniel? 4 na king. 4 na king. Pinagsilbihan niya. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, si Daniel kahit naglilingkod sa unbeliever na mga hari, sabi ng Biblia, he never sinned. So, posible pala. Pwede palang mangyari yun. Bakit? Dahil si Daniel, bago siya nakarating dyan, naranasan niya na siya ihulog sa dungeon ng layon. At dahil sa proteksyon ng Panginoon, 3 araw na ginutom ang layon, ha? Sabi sa Biblia, basahin niyo yan sa Daniel 2. Yung 1, 2, 3, basahin niyo. 3 araw na ginutom ang layon, pero nung inilaglag si Daniel dun sa dungeon, hindi siya nilapa ng layon. At hindi mapakali ang hari, si Darius. Hindi siya mapakali. Kaya pagdating ng umaga, nakita niya, buhay pa rin si Daniel, tuwan-tuwa siya dahil alam niya, may Diyos talaga. At anong sabi ni Darius? Ang Diyos na pinaniniwalaan ni Daniel ay dapat paniwalaan natin. Mga kapatid, kailangan ng matibay na testimonya. Dahil ang tao ngayon, to see is to believe. Pag walang nakitang pagbabago sa iyo, hindi ka niyan paniniwalaan. So, kailangan may mabago sa atin. Kung totoong tayo ay nakikipagrelasyon na sa ating Panginoon, gusto natin talaga makipagkaibigan sa Kanya. At gusto mong may mga tao rin makipagkaibigan sa ating Panginoon. Para makumbinsi mo tong mga to, kailangan mapakita mo na ikaw muna ay natutong makipagrelasyon sa Diyos. Hindi natin talaga sila mahihila kung tayo mismo. Halimbawa, nagyoyosi. No. Tatay, nagyoyosi.
Tapos pinapagalitan ko halimbawa, yung anak ko, oy, wag ka magyosi. Eh ako nagyoyosi. Tingin nyo kaya? Kuya, anong mangyayari sa akin? Pagtatawanan lang ako. Di ba? Mahirap magpatupad ng isang bagay na ikaw mismo ang gumagawa. Kaya kailangan yung spirit mo. Okay? Ano ang ngayon ang kailangan? Ang kailangan yung spirit malakas. At hindi kayang palakasin niya ng chismisan. Hindi yan kayang palakasin ng pakipagkwentuhan mo sa kapitbahay. Hindi yan pwedeng palakasin ng palagi kang paawa effect. Hindi mo yan mapapalakas na pagbabasa ng maraming Bible o maraming book. Yes, even Bible. Marami kang sauladong verse, pero yung verse hindi makita sa buhay natin. Why? Simple lang naman eh. Okay? Nung pumunta ako sa Naik noong 2 weeks ago, ang challenge ko sa kanila, youth eh. Gusto nyo ng challenge, di ba? Yun ang gusto nila. Gusto nila ng challenge. Sabi ko sa kanila, gusto nyo ng challenge na may productivity, serve the Lord. Matuto kayo magpainit, mag-soul winning. Matuto kayo mag-visitation, makisama sa ibang tao. Why? Pag nasa bahay kayo, hindi kayo marunong makisama eh. Pero pag sa ibang tao nagmamano, nagbe-bless, nagsasay ng opo, pag ikaw ang kausap, hindi. Kaya mga kapatid, tandaan nyo to. Kung mahina ang inyong espiritu, okay, tandaan nyo to. Ang mahalaga lang naman kasi, makita nila. Dahil minsan, kahit anong salita ang bitawan mo, pag sarado pa ang puso, wala tayong magagawa. Okay po? Walang pwede kasing mamilit sa tao. Wala. At kailangan natin tanggapin, mga magulang. Minsan nadidisappoint tayo, hindi ba? Okay? Anong ginawa ng Panginoon sa Israel? Ilang daan taon na nahimik ang Panginoon? 400 years. After 400 years, pinadala niya sino? Si Moses. Dahil bakit? Sabi sa Biblia, napakinggan ng Diyos ang kanilang hinaing. Okay. So ngayon, excellent spirit. Number 2, last 2. Pag nasa iyo yung excellent spirit, yan yung, alam mo na, may feel, okay. Pastor, paano ko malalaman na meron akong excellent spirit? Number 1, ang palatandaan na meron kang excellent spirit, dahil nakakabasa ka ng salita ng Panginoon, dumadalo ka sa mga meetings natin, nakakapakinig ka ng iba't ibang teachings, okay? Malalaman mo na ikaw ay may excellent spirit na lumalago, nakikita mo na ang sarili mo kaya mong mag-filter. Ulitin ko ha, kaya mong mag-filter. Ano ibig sabihin nung kaya mong mag-filter? Halimbawa, may nagyaya sa'yo, alam mo naman na doon ang punta. Hindi ka nasasama. May nakita ka sa cellphone mo o may nakita kang ganito, alam mo naman na ang mabubuksan dyan, XXX, delete. So ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, kung nandyan ang tukso, sabi, flee, lumayo ka. Huwag mong subukin ang sarili mo sa tukso. Hindi mo na kailangan gawin, prove mo na malakas ka. Sabi nga ng Biblia, huwag mong sabihin nakatayo ka ngayon. Dahil bukas, baka ikaw ang nakadapa. Okay? So sa I think fifth number, N, no compromise. Sa no compromise, kaduksong nung relationship ni Daniel, makita nyo sino ang kadikit ni Daniel nung sila ay naging slave? Si Meshach, si Shadrach, and si Abednego. Sino to? Mga kababata ni Daniel. Anong nangyari kay Daniel? Hindi siya nag-compromise, hindi ba? Nanatili ang integridad. Pag kayong mga magkakasama ay may integridad sa pagsunod sa Diyos, tingnan nyo ang naranasan. No compromise. Alam nyo, ang sabi na Nebuchadnezzar, ang lahat ng hindi luluhod sa ipinagawa kong monumento, 100 feet yun. Ang lahat ng hindi luluhod, ipapasok ko dito sa pugon, sa furnace. At ang sabi ng tatlo, ito yung sagot ng tatlo. But if not, kinakausap kasi sila, bakit hindi kayo lumuhod eh? Nagluhod lahat eh. Kitang-kita ni Nebuchadnezzar, itong tatlo magkakaibigan na to, hindi lumuhod. Sabi nila, but if not, let it be known to you
O King. Sabi ng mga mga bata to. Mga sabi natin 17 years old. Okay? To 20 years old, mga ganun. Sabi, that we do not serve your gods. Alam nila na isasalang sila saan? Sa pugon. Makakasagot kaya tayo ng ganun? Ang sabi dito, we do not serve your gods, nor will we worship the gods, the golden image which you have set up. Kahit paginto yan, hindi namin luluhuran yan. Why? Naka-built in sa magkakaibigan na to kung sino talaga ang Diyos. Ganon din sa atin. Pag naka-built in sa atin si Jesus, kahit anong mangyari minsan totoong nagkukulang ka, totoong nagkakamali ka, pero may kapanatagan ka. Totoong nagkakaproblema ka sa pamilya mo, totoong nagkakaroon ka ng problema sa mga negosyo mo, pero may kapanatagan ka. Hindi yan kayang ibigay ng mga golden image. Yun ang ibig sabihin nito. No compromise. Minsan, mawawalan ka ng opportunity. Mawawalan ka ng opportunity. Minsan, hindi mo makukuha yung sahod mo. Ha? May karanasan akong ganyan. Ito ang presyo. Pagkatapos namin mag-training, pagkatapos ng training, ang ibinibigay sa aking resibo, doble ng presyo ko. Sige. Para hindi ko kayo mabigyan ng pagkakataong mangurakot, hindi ko nakukunin yan. Sayang din yun, 150,000. Pero dahil ang nakalagay doon ay 500,000. Sorry. Hindi ako mamamatay kahit mawala sa akin yung 150. Hindi mo sila nakapangurakot. Tama? Mga kapatid, minsan, you have to set free some opportunity for you to test your testimony. Kailangan mo pakawalan yung mga oportunidad na yan para ang iyong testimony ay lumakas. Okay? Ngayon, ano ba ang nawawala pag ikaw ay natuto na ng no compromise? Pag no compromise, saan ka nakatingin? Siyempre, kaya ka hindi ka nangongompromiso. Sabi ng Panginoon ko to sabi sa Biblia to nabasa ko to narinig ko to nung Wednesday, narinig ko to nung sambahay, nabasa ko to sa Biblia. So napupuno kayo ng salita ng Diyos, ang nagiging pamantayan nyo ay ano? Salita ng Diyos. Walang shortcut doon. No? At kung sakali mang mauso yung microchip, na magkaroon kami ng microchip na isasali namin sa inyo, hindi pa rin. Hindi pa rin pwede. Ha? Now, ito ngayon yung pang last. Bilang isang totoong kaibigan, whether in the spirit or in the physical, ano sabi? Die to self daily. Ano bang ibig sabihin ng die to self daily? Araw-araw? Sasaksakin mo yung katawan mo? Hindi ganon. Ang ibig sabihin dito, I have been crucified with Christ. Alam mo na ang pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo, kung tutuusan, dapat tayo nakapako doon. Pero dahil naunawaan mo na ikaw ay iniligtas ng ating Diyos, isinuko mo ang sarili. Kaya, meron kang identification na sinasabi, katulad ng sinasabi ni Pablo, na I am crucified with Christ. Ako'y napako na. At kanino ako napako? Kay Hesukristo. Sabi, O King, Christ, it is no longer I who live. Hindi na ako ang namumuhay dito sa laman na to. Ano sabi ni Pablo? But sino daw nabubuhay? Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh. Okay, tingnan niyo yung context nito ha. Now I live in the flesh. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, dahil buhay ka Pag buhay ka, meron kang flesh, meron kang laman. Hindi masama ang ibig sabihin yan. Illustration lang na ikay buhay. So dahil ikay buhay, inilalarawan na ikaw ay flesh in your physical. At ang sabi, I live by faith in the Son of God. And who is the Son of God? Jesus Christ. Who loved me and gave Himself for me. No, sa Galatians 2:20. At pagdating sa 1 Corinthians 15 verse 31, sabi, I affirm by boasting in you. Tingnan nyo ha. Kanina, yung flesh, iba ang meaning. Kaya kailangan maging familiar tayo. Ngayon naman, pagyayabang. Boasting. Pero sa pangit bang paraan? Ganyan katapang si Pablo. Hindi siya mahiyain kapag ang usapan ay salita ng Diyos.
Sa atin, ready? Lalo yung mga singer, ha? Mga tatay, na maghilig sa videoke. Pag ang kakantahin yung mga standard, yung I Did It My Way, yung mga ano, di ba? Green, green, grass of home, yan, ba? Makikita mo yung lead ng mga tatay, di ba? Nandito lahat. Tapos pakantahin mo sa church. Pag-aralan natin yung kanta, magkaroon tayo ng masayahing puso habang nag-worship tayo sa Panginoon. Ha? Ano pa? Die to self daily. Ito, sabi dito, by the boasting in you, which I have in Christ, Jesus, our Lord. Ano yung binoboast ni, ano yung ipinagyayabang ni Pablo? Si Pablo, tandaan nyo ha, si Pablo, Jew by origin. Si Paul is a Jew. Roman by citizenship, dahil lang napangasawa ng nanay niya Romano. Romans by citizenship and Greek by education. Edukadong tao si Pablo, napakatalino nito. 3/4 of the New Testament siya nagsulat. Okay? Pero tingnan niyo po, bakit niya nasabi na I die daily? At isa pa, negosyante rin siya. Tagagawa siya ng tent. Tinalikuran niyang lahat yun. Dahil nakita niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kailangang makarating sa mga taong nangangailangan na walang relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, wag din po kayong magtaka. Bakit po may mga pastor na paulit-ulit sa inyo? No? Sulat nyo itong dalawang verse na to. Yung unang verse, Romans 10:17. Sabi sa Romans 10:17, faith, ang inyong pananampalataya, gusto naming lumakas. Okay? Ngayon, ano kailangan nyo gawin para lumakas ang pananampalataya nyo? Maunawaan nyo kung saan nanggagaling ang pananampalataya. At sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of the rap, by the rap of the new music, by the rap of the secular, by the word of God. Hindi ka kaya patinuin. Labas sa salita ng Panginoon. Tandaan niyo mga anak, mga kapatid. Matatalas itong sinasabi ko, pero if you will accept it in your heart, pag ninilayan niyo pag-uwi, I tell you, your life will never be the same again. Okay? So, ano pa? I die to self. Tingnan niyo ha, ang isinukong buhay ni Pablo, alam niyo po ba ang buhay ni Pablo? Si Pablo ay dating taga-usig ng mga mananampalataya. Siya nagpapahuli, siya nagpapapatay. Nung time na yon, ang pangalan niya pa ay Saul. Si Saul. At pag binasa niyo ang Biblia, ang pangalan niya binanggit nung pinapatay yung pinakabatang disciple, si Stephen. At sabi sa Biblia, itong Saul na ito ang nagligpit ng mga damit ng mga bumabato kay Stephen. Siya pa ang talagang nagliligpit ng damit habang binabato si Stephen hanggang sa mamatay. Pero tingnan niyo ang ginawa ng Diyos. Kinatagpo siya, going back. Di ba? Kinatagpo siya, going back to, papuntang Damascus. Okay? At doon nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya. Mga kapatid, if we will have this kind of attitude and relationship with God, no? Ano yung number 1? Focus. Focus unto Jesus. Learn to respect the agreement. Integrity in obedience. Excellent spirit. No compromise. And learn to die to self daily. Mga kapatid, conclusion. Okay? Number 1, ang conclusion natin, isa lang. He is faithful. No more, no less. Okay? Sa James 2:23, sabi dito, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God. O, ngayon, ilagay nyo yung pangalan nyo in exchange of Abraham. Sabihin nyo sa inyong puso, Ethel believed God. Bern believed God. Ikaw yon, ako. Walter believed God. At anong nangyari sa kanya? And it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God.
You have to believe. Amen, mga kapatid. So sa umagang ito, inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, kayo po ang nagdako sa bawat isa sa amin dito. Alam namin, Lord, na ito yung anointed time, tamang pagkakataon na marinig namin ang salitang ito upang mabuo ang totoong relasyon, ang pakikipagkaibigan namin sa iyo. Lord, we also want to have that relationship you have with Paul. We want you declare, we are your friend. Panginoon, sa umagang ito, hinahayaan po namin na ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Mga kapatid, buksan nyo lamang po ang inyong mga puso. I-declare nyo lang po, sundan nyo po ako. Holy Spirit, move into my life. Search my heart, my soul. I'm giving you the freedom to transform me. Amen. Mga kapatid, ganyan po. Pag meron tayong gustong palitan na sa ating buhay, meron tayong gustong baguhin na hindi natin kayang baguhin, kahit anong gawin natin, you have to surrender it to the Lord. Kailangan mo siyang isurrender sa Panginoon. At ang pag-surrender, mga kapatid, ay palatandaan na sinasabi mo sa ating Panginoon, Lord, hindi ko po kayang mag-isa ito. Hindi ko po kayang gawin ito mag-isa. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. I need your love. I need your friendship. I need your blessing. I need your anointing, Lord. I want to walk with you, Lord. Na ang aking mga buhay, katulad ng sinabi ni Moses, kung hindi ka namin kasama, huwag na lang, Lord. Hindi na kami tutuloy. We want to be with you, O Lord. Father God, thank you. Thank you sa iyong salita na sinabi sa amin, tinuro sa amin sa umagang ito. And I believe, Lord, katulad ng binanggit ni Ezekiel sa 36, verses 26, nakukunin mo ang aming mga pusong bato, papalitan mo ito ng pusong laman, at ang bagong espiritu ay isusuot mo sa amin, at kami ay maglilingkod sa inyo ng tapat. In the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen and Amen.